pagpapalakas ng TVET programs at kanilang mga plano para sa taong 2025, ating tatalakayin kasama si TESDA Undersecretary Nelly Nita Diliera. Yusek Diliera, magandang tanghali po. Yeah, Deputy Director General po. Magandang tanghali rin po ADG and ASEC. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood ng Bagong Pilipinas. Yes, DG, simulan po natin ating talakayan. Pag-usapan po natin yung realignment daw na gagawin ng TESDA sa inyong Technical Vocation and Education Training Program ngayong 2025. Oo, maganda ito kasi November 7 of last year, pinirmahan na po yung bagong batas, sinatawag po natin itong Enterprise-Based Education and Training, 12064. Ang maganda dito kasi na-emphasize talaga natin na pag may training, dapat ang ending trabaho. Yes. Diba? So ang components nito, syempre yung trainee and at the same time yung enterprises. So sa enterprises, ito po agad ang panawagan natin. Sana marami po tayong enterprises sa Pilipinas ang mag-register po ng mga programa po ninyo sa TESDA dahil titingnan po natin kung naka-align ito sa standard para po mapunduhan, mabigyan po natin ng scholarship yung mga gustong mag-enroll dito sa programa under the Enterprise-Based Education Training. So yon, meron tayong, of course, skills enhancement, labor alignment, labor market alignment, dahil kung ano talagang kailangan ng isang kumpanya, ng isang enterprise, yun yung ibibigay natin. So, sinasabi niyo, ma'am, is kung may negosyo kayo, iparehistro niyo sa TESDA yung para yung mga kakailanganin mo yung empleyado, may offer ng TESDA yung training para doon. Yes, tama po yun. Yun po yung pangatlong component actually ng enterprise-based education, tinatawag nating upskilling. Kasi kung ang isang company gusto niyang i-upgrade, may career progression para sa mga staff nila, at palagay nila yung programa na ibibigay nila naka-align naman sa TESDA yung training program, pwede nilang i-register yon and ang TESDA pwede pong i-fund yon. At meron pa silang incentive na makukuha. Incentive, for example, yung expense nila sa training, 50% of the training expense madididak po doon sa taxable income. Ayun, and meron pa palang ganun. yun, kung meron pa silang mga, kumbaga, financial aid or mga donations na makukuha from other countries, o kahit na within the Philippines na gagamitin nila mga tools and materials, meron po tayong mga tax duties naman na ma-exempt rin po sila. Yeah. Ano pong mga industry or skills, DDG, ang ipaprioritize under this realignment? Okay, of course, align tayo palagi din doon sa Philippine Development Plan, di ba? Sa DTI, dahil yung mga industries na malakas ang contribution sa DDP, malaki din yung contribution sa export. So siguro to mention, 10 yung na-identify natin, but this can still be streamlined. Kasi ang hirap rin naman to spread ourselves too thinly. So nandiyan na yung construction, nandiyan yung manufacturing, yung electronics natin, malakas po ngayon. Dahil ang Pilipinas ay isa sa malaking producer din ng mga, tawag dito, mga chips, di ba, na ginagamit sa cellphone, yung mga ganon. So marami po tayong companies na ganyan, operating dito po sa mga economic zones natin. Tourism, nandyan pa rin po talaga yan. Creative industry, alam naman natin na ang mga Pilipino talaga, di ba, kahit saan mo ilagay, kahit na nga sa, tawag dito, electronics, yung sinasabi nila mga designs, di ba, pwede ma-integrate. So even sa tourism, construction, ganun din, and ano pa ba, health, education, transportation, yung logistics, dahil alam natin yung movement ng mga products sa Pilipinas, di ba? Yung archipelago and even externally, outside the country, kakailanganan din yung warehousing, yung logistics, yung transportation, yung mga ganung bagay. So, lahat ng mga companies na ito, nakikita natin nagko-contribute sa export at malaki yung market ng kanilang mga produkto, kakailanganin talaga nila ng mga human capital, ng mga taong merong sapat na training. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa atin kung ano po yung hangarin or yung goal nitong TVET program upang maipatupad ito sa barangay level? Kasi importante talaga na sa grassroots talaga magsimula yung mga ganitong training program. Yeah, very inclusive po tayo sa TESDA, kaya meron rin tayong tinatawag na community-based TVET. So we're also coordinating with the different local government units dahil tama yung sabi ninyo, doon naman yung location talaga ng ating mga enterprises. So if they can help us identify kung ano ba yung labor market requirement
ano yung mga skills requirement ng mga enterprises na located sa kanila, we can also correspondingly provide them with the right training. Kasi hindi po pwedeng, alam mo yun, magbibigay lang tayo ng training na kahit ano, na wala namang pupuntahang trabaho or enterprise yung gagraduate po dito. Yeah. So talking of LGUs, ma'am, meron ba tayong parang counterpart sa mga local government units na siyang nangangasiwa sa mga pangangailangan ng TESDA? Or Meron po tayo, present po ang TESDA Regional Office, Provincial Office, and District Office. Okay, meron rin po tayong tinatawag na mga CTEX, okay, na nandoon din po, kasama rin po natin ang DOLE doon. So, ngayon, meron po tayong tinatawag ding TESDA sa barangay, ano, which is also being implemented ng ating TESDA counterpart doon sa regions and even sa ground. So, malaki po yung role talaga ng LGU, so much so that we're also talking about yung devolution na rin ng di ba, yung powers and even the functions ng agency. Yeah. Tungkol naman po, ma'am, sa mga umuuwing OFWs, kasi kadalasan, matagal sa abroad, tapos pagdating sa Pilipinas, hindi sila handa na mag-adjust sa working conditions dito at sa mga available jobs. Meron po ba tayong skills training na pwedeng ibigay sa ating mga returning OFWs? Dalawang bagay po ang tinitingnan namin sa mga OFW. Una, pwedeng mag-avail sila ng training. Pangalawa po, alam natin pag nagtatrabaho sila sa ibang bansa, yung skill nila, ibang level, di ba? So we can also, entice them to become trainers, di ba? To become assessors, to become experts dun sa field nila. Pero if they wanted, medyo galing lang din ako ng DOT before, so sabi ko nga sa kanila, kung ano yung skill na ginagamit nyo when you were still working as OFW, baka pagbalik nyo sa Pilipinas, pwede yung pagkakitaan yun. Nagaling din ako ng DTI. So yun po, pwede yung pagkakitaan yun, di ba? Pwedeng, I don't know, you can offer a service or you can offer a training more maybe, or you can start your own business capitalizing on the skills. Halimbawa, naging chef siya sa isang cruise. Diba? Pagbalik niya dito, pwede naman siya mag-open ng kanyang restaurant kaya or cafeteria or whatever using the skills that he gained when he was still abroad. Matutulungan ba sila ng TESDA or DTI ang tutulong sa kanila? Depende po kung anong gusto ng puntahan. Ano? Kung gusto lang magnegosyo, pwedeng DTI, pwedeng ating mga negosyo center, gano'n. Ang TESDA naman po, kung meron silang gusto pang i-develop na iba pang skill, kasi sabi nga natin ngayon, multi-skilled is really very important. Ano? Hindi lang isang skill yung alam mo. The more skills that you have, the more opportunities that you're giving yourself to be employed. So kung nakakaisip po siya ng pumasok sa isang related or allied na field or career, pwede po kami magbigay ng mga ganung klaseng training. Bilang panghuli na lang siguro, DDG, no? So, ang tanong ng tao palagi, although I know, nandyan naman yung mechanics kung paano maka-avail ng ganito. Paano po sila makaka-avail ng training or paano po sila makaka-hingi ng tulong mula sa TESDA? Okay. Ang location po natin, nationwide po, regional office, provincial office, and district office. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit po na TESDA office sa inyong lugar or pwede rin po na sa website. So finally po, panawagan lang namin ito sa mga magulang, mga LGU. Tingnan po natin yung TESDA training. Hindi po TESDA actually mismo, minsan ang nagbibigay lang ng training dahil meron din po tayong private institution na siya po ang magbi-bridge sa inyo para magkaroon kayo ng trabaho. Okay? At pag nagkaroon kayo ng trabaho, you're actually helping our enterprises. So another call po natin ito para sa mga enterprises, tulungan po nating ma-upskill po yung ating mga kababayan by also registering your existing programs para mai-offer po natin ito sila bilang skills training programs po para sa ating mga kababayan. Ayan. So sa atin po mga kababayan, pwede po kayong sa internet. Mag-google lang kayo, hanapin nyo lang TESDA. Kung nasa Abra kayo, lagay nyo TESDA Abra. Kung walang lalabas, Region 1, I'm sure mahahanap nyo yung pinakamalapit na opisina ng TESDA. Maraming salamat po sa inyong oras. TESDA Deputy Director General Nelly Nita Diliera. Thank you po. Thank you, ma'am. Magandang araw po.